pa nagre-reply. Ay. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Kwaresma. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat ni Mr. and Mrs. Armada, Gulanes family, Alpiz family, Gonzales family, at Repiso family. Isama rin po natin sa ating panalangin ang mga kaluluwa ni Rosalito Laksa, Lydia Monsalud, Emmanuel Alipio, Faustino, Chodoro, Segundo, Vicente, Benediccio, Bernadette Rodrigo, Corazon, Gacenita, Roberto Gulanes Sr. Bilang panimula po ng ating misa, magsitay po tayo lahat. Magsimula tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapal at kapayapaan, palab na Diyos Ama at ng Panginoon Kristo, naway sumayin yung lahat. At sumayin niyo rin. Bilang paghahanda sa ating banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lupa ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mo, anak, na iyong pinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdali sa nito sa aming kalooban. Kami lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong araw ng mga iyon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Caldea upang ibigay sa iyo ang lupain ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoong aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa. Bawat isa ay 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at tiniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kainin ito, ngunit tinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog namang mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at malingas na sulok na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ang araw na iyon, nayapagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupain ito, mula sa hanggan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginoon aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko ay Panginoon, aking kaligtasan, kaya walang takot akong kalinuman. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginoon aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin, huwag kang makukublit, kita'y hahanapin. Panginoon aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Sa kapagligtas ko, huwag akong lisanin. Panginoon aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtitiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginoon aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa susulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon ang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapanghamakan ang kahihinatnan nila, sapagkat ang naging Diyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangan nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya, at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupaan. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay natin may pananabig ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati, tulad ng kanyang katawan, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking
kagalakan at karangalan na lagi ko pinasasabitang makita uli ang magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Ang Diyos Ama na napuso, ito ang mahal. Lukot kong piling naman. Sumainyo ang Panginoon. At suminyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Sinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kaniyang mukha. Nagningning ang kaniyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na pakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanila. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y tumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." At totoo hindi niya nalaman ang kanyang sinasabi. Isasalita pa siya na matakpan sila ng isang ula at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapap nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi sa ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noon pong nakaraang linggo, atin pong narinig ang pagsubok kay Jesus kung pipiliin niya pa rin ang Diyos. Kahit ang iniaalap sa Kanya ay kaginawahan ng kagutuman, ang kapangyarihan sa buong mundo, piliin niya pa rin ang Diyos. At ngayon naman po, ang lalarawan sa atin ay yung pagbabagong anyo ni Jesus, yung pagpapakita ng Kanyang katakilaan, ng Kanyang kaluwalhatian. Bakit nga po kaya sa ikalawang lingguan ng Kwaresma, ito yung ating pakikinggan ay pinili ng simbahan na si Jesus ay nagpakitang punong-puno ng kaluwalhatian. Yung pong ating narinig ng mabuting balita ngayon, kung babasahin niyo po yung sinundan niya sa Ebanghelyo ay kay San Lucas, ang sinundan po niya ay kasabi lamang po ni Jesus sa mga alagad niya na siya, ang anak ng tao, ay magbabata ng maraming hirap at doon sa Jerusalem ay papako sa krus. Ito po yung sinasabi niya. At ito yung sumunod. Kung kayo po yung alagad ni Jesus nung panahon na yon, madidismaya po kayo. Kasi ito mga alagad ni Jesus, tatlong 12 apostol, sumunod sa Kanya, sa paniniwalang si Jesus ang kanilang magiging pinuno para pangunahan ang kanilang pagkalaya sa sumasakop na imperyo ng Roma. Pero kung si Jesus ay maghihirap sa mamatay, mawawala kanilang pag-asa. No? Kung ang krus ay papasan ni Jesus, ano silang aasahan? Kaya ang ginawa ni Jesus para hindi sila mawala ng pag-asa,
ay pinakita sa kanila kung saan makaharating ang kanyang pagkamatay sa krus. Yun nga yung kanyang kaningningan. Ibig sabihin, ngayon pa lamang, inihahayag na ni Jesus sa kanila, hindi magtatapos sa libingan ang kanyang pagkapakasakit sa krus. Siya'y mamuling mabubuhay at magkakamit ng tagumpay ng kadakilaan ng Diyos. Ito po yung assurance niya sa kanyang mga alagad. Kaya, ito yung pagkasabi na lang, huwag kayong tumigil ng pagsunod sa akin bilang aking mga alagad. Pero ito po'y inihayag sa atin bilang mga binyagan ng Kristiyano, binyagan ng Katoliko, no? Na inihayag sa atin sa panahon ng Kwaresma, na inaanyatan ng simbahan na magtimpi, magtiis, magsakripisyo, ang pasantabi ang mga hilig natin sa buhay. Hilig mong kumain ng masarap, ipasantabi mo, no, ganoon. Hilig mong mabili ng mga damit, ipasantabi mo. Hilig mong ikaw ay pansinin ng maraming tao, ipasantabi mo. Hilig mo ang ikaw ay talagang kilalanin bilang makapangyarihan, ipasantabi mo. No? So, ipasantabi mga bagay na kung isipin natin, abay sa mundo ito, kailangan mo yan para ikaw ay, ika nga sabi natin ay okay, di ba? Ito kaisipan natin. Sabi mo yan. Kaya, kung isipin mo yun, kung ipapasantabi mo yung tinapay, yung pagkain, kapasantabi yung kapangyarihan kaya sinasabi, ano na lang mangyayari sa buhay mo? Kasabi ni Jesus, wag kang mag-alala kapag ginawa mo yan, pagkitipid sa sarili, pagtitiis at nanalangin ka, ang kapalit niyan ay liwanag sa iyong isip, sa iyong puso, ng liwanag ng Diyos. Sinasabi po sa atin. Ito yung liwanag ng buhay na galing sa Diyos, ng buhay na nililiwanag ng Diyos. Kumbaga ito po yung liwanag na nagniningning sa iyo nung ikaw ay binyagan. Diba? Diba binyagan po tayo sa tapet-tapet na puti, diba? Hindi nyo ba napansin, ang itsura ni Jesus ay nagniningning sa kaputian, na puting-puti ang kanyang itsura, kanyang damit, diba? Kanyang suotan. Kaya pinagbumunta sa atin, kayo mga bininyagan, kayo ginawang busilak ng Diyos na maningning sa kaputian ng inyong pagkatao na kayo binyagan. Yan ang mangyayari kapag kayo ay natuto talaga pasanin ang krus ng Panginoon sa Kristo. Kaya po si Pablo Apostol, siya po ay nagpaalala sa mga Kristiyano ay sa ating kalong pagbasa. No? Sabi niya, huwag kayong mamuhay sa inyong hilig. Mamuhay kayo sa inyong pinaniniwalaan. Sapagkat ang tunay nating bayan ay hindi ang itong mundong ito. Ang talagang bayan natin ay ang langit. At ang pwede sabihin ng langit, hindi po isang lugar. Ang langit po ay ang makasama mo ang Diyos. Ang langit po ay ang Diyos na nagmamansya makasama mo. Pwede siya magsimula sa lupa at tumawid hanggang sa kabilang buhay. Yung po talaga nating bayan. Kung yung po talagang bayan mo, sabi ni Pablo, huwag kang panadala sa hilig. Hilig ng katawan. Hindi. Sa halip, magpadala ka sa salita ng Diyos. Kaya po sa Ebanghelyo, sabi sa atin ng tinig mula sa langit, ito ang aking anak, ang aking hinirang, siyang inyong pakinggan. Kaya nga po, ngayon ang panahon ng Kwaresma, nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Nagsisikap nating maalaman ano ba yung dapat nating dapat na isang buhay sa araw-araw ng ating buhay. Ano ba yung gusto ng Diyos? Yung po sinasabi sa atin, magmalasakit sa kapwa, magmakasarili, maging madamay sa kapwa. Kaya nga, tinapat pati pag-Kwaresma, yung po isang programa, yung Fast to Feed. Mag-ayuno ka at ang matipid mo, gawin mong donasyon sa mga malnourished children, no? Para maramdaman mong ibig sabihin lang ang magtiis sa sarili para mabuhay ang nagugutom at ang isang malnourished ay ang diwa ng pagsunod kay Kristo. Kaya po yung paalala sa akin ng simbahan, kapag ginawa po natin ganitong ating buhay, then pagdating po ng selebrasyon natin ng pagbulita ng ating pagkakabinyag bilang anak ng Diyos sa Pasko ng Pagkabuhay, di ba magsisindi tayo po ng kandila yung Pasko ng Pagkabuhay? Nagsisipa po kayo ng Sabado de Gloria? Hindi. Sabado ng gabi ng Holy Week. Noong po ako po ay minsan inayang mag-misa po sa Pundakit. Wala pa pong tulay patungo ng San Antonio. Mapari po rin si Father Sensa. Nagsimbang gabi kami doon sa Bari Pundakit. Madaling araw, madilim. Alas 3 ng madaling araw, tumawid kami ng ilog. Naglakad lang kami patungo doon sa chapel. Wala pong ilaw sa lugar kasi walang kuryente. Kaya dumating kami alas 3:30.
Ang dilim ng kapilya, wala pang tao. Maya-maya dumating yung in-charge ng kapilya, may dalang isang kandila. Na sindi, tinulos niya kandila sa harapan ng chapel para magliwanag. Kaya man may ibang taong dumating, nagsindi rin ng kandila at tinulos din po doon. Bawat isang dumating, tutulos ang kandila. Dumami na po yung tao, ang liwanag na po ng kapilya, di ba? Ganoon. So, ganoon din po pagpasko ng pagkabuhay. Papatayin ng ilaw, tapos ang mga tao makisili ng kandila sa kandila ni Kristo, ang liwanag ng mundo. At habang mapasok ang mga tasimbahan na walang ilaw, may dalang kandila, nagliliwanag, di ba? Nagniningning sa kaliwanagan ng Diyos. Mangyayari lamang po yung tunay na kaningningan kasi simbol lang naman po yung liwanag ng kandila. Ang talagang ibig sabihin buhay natin nagniningning sa kabutihan ng Diyos. No? Kanina po dyan sa St. James, merong 5 ihahandang bibinyagan, may sapat na gulang. Sabi ko sa kanila, ang bili ko sa isang bagay lang. Bawat araw na yung buhay, o yung kakalimutan ang magiging bago na yung pagkatao kapag kayo nabinyagan. Magiging bago na yung buhay kasi nasa yung bagong buhay ng Diyos. Kaya araw-araw, lumaki ng 3 kabutihan. Para yung mga tao nasa paligid nyo, maningningan ng kabutihan ng Diyos. Imagine kung bawat araw, ikaw ay gumagawa ng isang bagong mabuting bagay, 3 beses maghapon man lang, times 365. Sa loob ng isang taon, meron kang 1,000, lagpas ng 1,000 liwanag ng kabutihan. Diba? At kung kayo nagsisimba, pero siguro sa mga 30 dito, gagawin niyo po yun, di 30,000 kabutihan ang magliliwanag sa mundong ito. Diba? Kung lahat po ng Katoliko ganun, magliliwanag, no? Sipin niyo po yun. Napapanood niyo po ba yung nangyayari sa Ukraine? Diba? Maaawa po kayo sa mga Ukrainians, no? Ang babae na tao, laging nakangiti kahit ginigera na. Wala namang kasalanan, binomba ng Russia, na talaga si Putin, walang maisip na batino. No? Binomba naman, maawa ka sa mga Ukrainians, no? Nais ko tuloy, nasaan ang Diyos? O sana ang Diyos, bombahin na lang si Putin, paano tigil na? Hindi po malang Diyos. Pero ang pamamaraan po ng Diyos, sana yung mga Kristiyano sa Russia, mga Kristiyano sa buong daigdig, paliwanagan ng kabutihan, baka maliwanagan si Putin, yung po yung presidente ng Russia. Diba? Kaya tingnan po natin, kaya isipin natin, anong kabutihan ang gagawin mo? O isang kabutihan gagawin nyo, mahalaga sa eleksyon, piliin yung dapat na tao, ha? Kasi pag mabuting tao pinili nyo, yung talaga may malasakit sa taong bayan, gaganda po yung buhay ng mga Pilipino. Ha? Huwag yung pansarili lang, hindi po nabigyan ka ng kandidato, iboboto mo na agad, may lulukohin ka lang. Di ba? Ang iboto mo yung talagang may malasakit talaga sa lahat, hindi pag-eleksyon lang, no? Tsaka lang nagbibigay ng kung ano-ano. Yung kahit hindi eleksyon, gagawin ng lahat para mapabuti ang tao. Kasi pag ginawa yung pinakamabuti, pag pinili yung tao talagang maalam, talagang may malasakit sa tao, sa lahat ng tao, hindi yung kakampi lang niya, sa lahat ng tao, ha? Kasi ang tax naman, bigay ng lahat ng tao, di ba? Gagamitin niyo. Kaya, pag pinili niyo po yung matinong tao, gagamitin niyo po yan sa talagang magandang bagay, magandang proyekto, para sa kapakanan ng lahat. O di ba? Yun po yung isang uri ng pagliliwanag, no? Tayo po talaga nagmamahal sa kapwa. Piliin mo yung dapat ng tao, no? Hindi ko sinasabi kung sino, sasabi ko lang, pag-ahak kayo maigi, piliin yung maigi, kasi hawak po nila yung pera ng bayan. Di ba? Hawak nila lahat eh. Lahat ng tax hawak nila, billion-billion po hawak nila eh. Pati inuutang ng bayan, hawak po nila yun eh. Pag ginamit nila sa kalokohan, sa corruption, para mag-ipon ng pambili ng boto, pang-ayuda pagka may eleksyon, hindi po tama yan. Ayun. Ang pili nyo talaga, asikasuhin ang makabubuti sa bayan. Pag tamang kalsada, hindi 3 taon pa lang, iba na, no? Diyan po sa bayan, pag pupunta kayo sa bayan, yung takip ng kanal, alam ko, bago lang po yun eh. Butas na, nabasag po yung takip. I'm very sure, mahal po ang binayad doon, no, sa bawat takip. Pero butas na, pag may nalas-malas ka, sirang sasakyan mo, di ba? Kung may nalas-malas ka, nahulog ka doon, kawawa kang tao. Sa Pilipinas, di uso, demanda gobyerno, di ba? Sa Amerika, di demanda gobyerno pag ginawa yun. Pero, yun po yun. Huwag yung isipin ng politika ay parang, lang yan, hindi. Ang tami upo ninyo, maraming magagawang kabutihan kung tama po yung tao. Kaya, huwag kayong basta bumoto ng hindi pinatatanan. Yun po yung isang kabutihan na magagawa niyo sa
Sa buong Pilipinas pag-presidente, sa buong probinsya pagka-gobernador, sa buong bayan pagka-mayor. Tandaan niyo po, hawak nila ang lahat ng kayamanan ng bayang Pilipinas. Kaya pag ginamit nila ng tama, yun din pong mga kandidata ng mga senador, kongresista, at saka sanggunian, sila pa yung gumagawa ng batas kung saan gagamitin yung pera, yung budget, di ba? Kapag tama yung budget na pinili nila, no? At gagamitin talagang walang para sa bulsa, di ba? Para sa bayan, napapaigi po ang lahat, di ba? Kaya ho, pag-aralan niyo maigi. Gawang kabutihan po ang bumoto ng tamang tao. Kaya huwag natin isipin ang sarili natin, o kababayan natin, o alahay lang natin, o natulungan lang tayo minsan. Hindi. Isipin natin, sino talaga ang the best candidate? Sapagkat pag inupo mo siya, ang marami ang makakatanggap ng tunay na paglilinga sa kanilang gagawin magandang proyekto. Kaya yun po gawin natin, bawat isang araw, natin 3 kabutihan, bagong kabutihan araw-araw. After 1 year, magniningning po ang Panginoon sa kanyang katawan. Sino po ang katawan ni Kristo? Tayo. Tayo po ang katawan ni Kristo. Sabi ni Pablo Apostol, tayong katawan, siya ang ulo. Kaya nga po sa misa, tinatanggap natin ang katawan ni Kristo, di ba? Kukumunyon tayo eh. Pero tinanggap natin, gawang kabutihan ng lahat, pinabanan ni Jesus. Para paglabas natin ng misa, nagninining tayo sa kabutihan, paningningan ng ating Panginoon. Tumayo po tayo na. Bahig po natin ang ating panampalataya. Sumasampalataya po Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo, pinanganak sa Kamayang Panginoon, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na patay inilig, nanaok sa kinaroonan ng mga yumaon, nang may katapang ng nabuhay na magiging. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang pero ito at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa panalisimbahan katulad. sa kasamahan ng mga banal, sa pagpatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos nating Ama na nagpakita sa atin ang kaluwalhatian ng kanyang anak si Jesus, bilang ating tatanawing pag-asa ng mga nabubuhay sa mundo na makararating sa kaluwalhatian sa langit. Tayo po'y manalangin, Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para kay Francisco na aming Santo Papa, kay Bartolome na aming Obispo, mga pari, diakono, relihiyoso at relihiyosa, gampanan nawa nila ng may sigasig ang misyon ng awa ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pamumuhay. Manalangin tayo. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, tugdin nawa nila ang panawagan ng salita ng Diyos na patuloy pangalagaan ang kabanalan ng buhay at ipalaganap ang pag-ibig, kapayapaan at katarungan para sa lahat. Manalangin tayo. Para sa paghilom ng mundo sa pandemyang dulot ng COVID-19, bigyan mo nawa ng kagalingan ang lahat ng may sakit, kalakasan para sa lahat ng naghihikahos, mga frontliners, at kaming lahat na patuloy na nananalig sa iyong awa. Manalangin tayo. Para sa mga taong nais nang tumalikod sa kanilang makasalanang pamumuhay, matanggap nawa nila ang grasya ng iyong awat habag sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo. Para sa mga kategomen, panindigan nawa nila ang kanilang layuning itakwil ang kasalanan upang matanggap nilang ganap ang buhay at kaligtasang dulot ni Kristo Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo. Para sa mga yumao, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon, makasapit nawa sila sa buhay na ipinangako mo sa kanila noong sila'y binyagan. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan
Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Diyos naming Ama, patuloy nawang manaig sa amin ang iyong banal na awa. Pakinggan mo ang aming mga panalangin sa pamagitan ng iyong banal na salita. Hanap nawa kaming makapagbahanda habang kami nananabik sa ipagdiwa ang misteryo ng iyong muling pagkabuhay sa magitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahay ng kaligtasan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahay nito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Subayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos yung puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ang marapat na kay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya lang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kaniyang pinamalas ang kaniyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya. Sa pagkakatalagang para sa kapwa ay magdusa upang akayin ng lahat sa pagkabuhay ng maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan kaya sa pamamagitan ng Espiritu, ganung banal ang makaloob na ito, kung para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inayabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Kaya hindi naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Nabuhay bilang Mesiyas at pagbabalik sa wakas para bayad sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniyarin namin siya ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo at ng buong kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria ng Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Kapagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawa ng hanggan. Tinipon tayo ng Diyos Ama bilang kanyang mga anak para padulugin sa kanyang hapag. Kaya taraslog tayong dumalangin sa Kanya. Sumasabi ka, sambahin ang ngalan mo. Ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Iyan mo po kami ngayon, ng aming kakanin sa at wag mo kami paligid.
masama. Iniling namin o aming Amang Diyos na kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanatikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaburihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayo. At sumainyo. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang problema ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan sa libutan. Ang palinanaya sa Kanya ay tumanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Tayo po ay manalangin. Ama naming mapagmahal, kaming pinapanghinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sapagat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa kaligtahan ng kalangitan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo at rin. pagpalain kayo lahat mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo taglay ang kalinglingan ng Panginoon. Salamat sa Diyos.